Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, magandang araw sa ating lahat. Ang aking topic ngayon ay tungkol sa Sharia and Fiqh, relationship and understanding. So, ang Sharia ay gabay mula kay Allah, habang ang Fiqh ay pag-unawa sa application ng mga Islamic rulings. So, sa introduction, ang nakalagay dito, Sharia and Fiqh are important in Islamic studies. So, both help Muslim understand Islamic teaching. Sharia, divine guidance from Allah. Fiqh, understanding application of Islamic rulings. So, what is Sharia? Sharia is divine guidance from Allah. Ang Sharia ay divine guidance, ibig sabihin ay gabay mula kay Allah. Ito ang nagbibigay ng direksyon sa mga Muslim kung paano mamumuhay ayon sa teaching ng Islam. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang dapat gawin sa worship, kung pati sa moralidad, pamilya, pakikitungo sa ibang tao at ibang bahagi ng buhay. So, ang Sharia ay nakabase sa Quran and Sunnah. Ang Islamic guidance nakabatay sa Quran at Sunnah. Quran, alam naman natin, ang Quran ay revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Sunnah ay yung teaching, sayings, action at practices ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, guidance Muslim life. So, ang Sharia ay nagbibigay ng guidance sa pang-araw-araw ng buhay ng mga Muslim. Halimbawa, tinuturuan tayo kung paano maging honest, paano makikitungo sa magulang, paano maging fair sa ibang tao. So, worship and morality. Kasama ang Sharia ang worship tulad ng salah, fasting, zakah, hajj. Kasama rin ang morality tulad ng honest, kindness, respect, and justice. Kaya hindi lang pagsamba ang saklaw ng Sharia, kasama rin ang pagiging mabuting tao. Family and society. May guidance din ng Islam tungkol sa family and society. Halimbawa, tinuturuan tayo respetuhin ng ating parents, maging mabuti sa relatives at magkitungo ng maayos at makatarungan sa ibang tao. So, business transaction. So, may Islamic guidance din tungkol sa business transaction. Halimbawa, dapat maging honest at fair sa pakikitransaction at hindi manloko ng ibang tao. So, ibig sabihin, ang Sharia ay divine guidance mula kay Allah, kabatay ito sa Quran at Sunnah. Nagbibigay ng gabay sa iba't ibang bahagi ng buhay ng Muslim tulad ng worship, morality, family, society at business. So, dito sa slide 3 natin, what is fiqh? Human understanding of Sharia. Ito ang pinaka-importanting definition ng fiqh. Ang fiqh ay pag-unawa sa mga qualified scholars of Islamic teaching and rulings. Ibig sabihin, pinag-aaral nila ang Islamic sources para malaman kung paano maunawaan at may sagawa ang mga rulings. So, Islamic jurisprudence. Ang fiqh ay tinatawag na Islamic jurisprudence. Sa simpleng salita, ito ay pag-aaral ng Islamic law at rulings. Study of Islamic legal rulings. So, pinag-aaral sa fiqh kung ano ang ruling tungkol sa iba't ibang aksyon at situation. So, halimbawa, maaaring pag-aaralan kung ang aksyon ay obligatory, recommended, permissible, and disliked, prohibited. So, ang fiqh ay nakabati rin sa Quran and Sunnah. Ginagamit din ng scholars ang mga kinikilalang principles ng Islamic jurisprudence upang maintindihan at ma-apply ang rulings. So, developed by qualified scholars. So, hindi basta-basta kahit sinong gumagawa ng scholar fiqh ay qualified scholar ay may kaalaman sa mga kinakailangan Islamic discipline at pinag-aaral nila ang evidence and principle bago magbigay ng legal opinion.
practical application. Ito ang purpose ng fiqh na madaling makita sa everyday life. Tutulungan tayo ng fiqh na malaman kung paano i-apply ang Islamic teaching sa actual situation. So, ito na naman tayo sa slide 4 sa relationship between Sharia and fiqh. So, ang Sharia ay divine guidance mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fiqh naman ay human understanding, pag-unawa ng scholar sa Islamic rulings. Sharia provides principles. So, ang Sharia ang nabibigay ng general principles at divine guidance. Fiqh explain them. So, ang fiqh ay tumutulong na maintindihan at i-apply ang mga principles na iyon. So, sa slide 5 natin ay simple example. So, Sharia guidance, fiqh application. So, gamitin natin ang bilang simpleng example. So, ang Islamic source ay nagbibigay ng guidance tungkol sa obligasyon ng salat. So, samantala, sa fiqh ay pinag-aaralan ang mga detailed rulings tungkol sa salat, kabilang ang iba't ibang kondisyon at situation na maaaring mangyari. Kaya makikita natin ang relationship Sharia ay nagbibigay ng guidance, fiqh ay inuunawa at ina-apply ang guidance. So, madaling salita, ang Sharia ay nagbibigay pangunahing guidance tungkol sa sala, samantala ang fiqh ay tumutulong na maintindihan ang mga detailed rulings at kung paano i-apply ang iba't ibang situation. So, sa slide 6 natin, different scholarly opinion. So, different scholarly. So, nag-iba-iba ang mga scholar sa ilang specific issues. Maaaring magkaroon ng iba't ibang opinion ang mga scholars. Based on interpretation, nangyayari ito dahil may scholar interpretation at analyze ng evidence. So, specific issues, hindi ibig sabihin ng lahat ng Islamic teaching ay may iba't ibang opinion. Karaniwan pinag-uusapan dito ang particular issues kung saan may legitimate scholarly disagreement. So, lastly, kay difference. So, ito ang pinakamalagang slide. Sharia, divine guidance. Ang fiqh ay human understanding, Sharia ay general guidance, fiqh ay detailed application. So, tandaan lang natin ang Sharia gives the guidance, while fiqh naman ay help us understanding and apply that guidance. So, shukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mahajar Estilado. My topic is similarities between Sharia and Al-Fiqh and difference between Sharia and Fiqh. And also I'll give main example for these topics. So first, ang topic ko ay kung ano ba yung pagkakatulad o ano yung mga bagay na nagkatulad si Sharia at saka si Al-Fiqh. At pangalawa ay kung anong bagay naman yung kanilang diferensya o di kaya ay kanilang pagkakaiba. So first, dito tayo sa similarities between Sharia and Al-Fiqh. Number 1 is both are related to Islamic law and guidance. So, pareho silang may kaugnayan sa batas at gabay ng Islam. Gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, gabay ng relihiyon ng Islam. Pangalawa is both guide Muslims in their daily lives. Si Sharia at sa Fiqh ay pareho nilang ginagabayan ang mga Muslim sa pang-araw-araw na buhay. Pang-araw-araw na buhay nila, maging sa pagsamba,
maging sa pamumuhay ay ginagabayan ng Islam at saka si aming fiqh at saka ni Sharia. Number 3 is both are connected to the Quran and Sunnah Nabawiyah. Si Sharia at saka fiqh ay pareho silang nakabatay sa konektado sa Quran at Sunnah Nabi. So, doon sila kumukuha ng reference sa Quran at saka Sunnah Nabawiyah. Pang-apat is both aim to promote goodness and obedience to Allah. So, pang-apat, pareho nilang nilalayong na itaguyod ang kabutihan at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-lima, both provide guidance about worship and human relationship. So, pang-lima ay pareho silang nagbibigay ng gabay tungkol sa pagsamba at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ugnayan natin sa lumikha sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala at sa ugnayan natin sa ating mga kaibigan, mga tao sa ating komunidad ay ginagabayan ni Sharia at sa ni Al-Fiqh. So, dumakuman tayo sa difference between Sharia and Fiqh. Kung ano ba yung pagkakaibahan ni Fiqh at saka ni Sharia. Sharia, divine guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Si Sharia ay banal na gabay na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Sharia ay mismo nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala na patakaran yun. Pangalawa, based on revelation. Based on revelation, nakabatay sa kapahayagan ng revelation. Pangatlo, perfect and universal. Perfect and universal. Ito ay banal at pangkalahatang gabay. Pangkalahatang gabay. Its fundamental principle are permanent. Permanent. Ang mga pangunahing prinsipyo ito ay permanente. Permanente. While si Fiqh naman ay human understanding of Sharia. Human understanding of Sharia. Ito ay pag-unawa ng tao sa Sharia. Pag-aaral ng tao sa araling Sharia. Developed through scholarly interpretation. Nabubuo sa pamagitan ng interpretasyon at pag-aaral ng mga eskola. So, si Fiqh ay dahil sa pag-aaral ng ating mga aima, ng mga scholar ay nabuo siya. So, may have different opinions. Si Fiqh ay maaaring magkakaroon ng pagkakaiba ng opinion yung mga scholar natin, yung mga ulama natin sa salitang Fiqh. Some rulings can differ according to circumstances. Maaaring ang ilang ruling ay maaaring magkaiba depende sa sitwasyon at kalagayan. So, si Fiqh ay maaaring magkaiba depende sa sitwasyon at kalagayan ng tao. For example, Allah commands Muslim to perform salah prayer. Allah subhanahu wa ta'ala ay notice ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim na magsagawa ng sala o pagdadasal.
Positive po naman, scholars explain the detailed ruling of Salah, such as condition of prayer, obligatory act, sunnah acts, things that invalidate prayer. So, sipit po naman ay ang paglilinaw, pag-explain ng mga scholar sa mga detalye tungkol sa paggawa ng pagsala. Tulad ng mga kondisyon ng pagdarasal, mga obligasyon gawain, mga sunna na gawain lamang, at mga bagay na nakakasira o nakakapagwala ng bisa sa ating sala. So, yun naman ang gawain ni al-fiqh. Sa mga tuwid, ang Sharia ay banal na gabay, habang ang fiqh ay ang unawa at aplikasyon ng mga eskolar sa gabay na iyon. Kumbaga, si Sharia ay siya yung bumigay na ito ay gawin niyo, ito ay huwag niyong gawin. Whilst si fiqh naman ay siya yung nag-explain, tumuturo kung ano yung dapat gawin, ano yung mga tadarruj, ano yung step-step ng paggawa sa isang bagay na iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala o ng Sharia. So that's all. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang topic ko po ay practical application of Sharia and fiqh. Ang meaning ng Sharia ay ang Sharia at fiqh ay ginagamit bilang gabay ng mga Muslim sa kailangan pag-araw-araw ng buhay, hindi lamang ito tungkol sa pagsasamba o kung hindi pati sa pamilya, misyon, personal, ugali at pakitunggol sa ibang tao. Number 1 is courtship of ibadah. Kasama rin ito ang mga pangugali ng samba tulad ng sala, pagdarasal, samba ng pangayon ng lalo na sa Ramadan, and zakat, pagbibigay ng mga obligation, tulong sa mga nangangailangan. Hajjad, pagpupunta sa mga Makkah para sa mga biryani kung kaya ng mga isang mga Muslim. Number 2, family life. Ang sa pamilya life ay nagbibigay na ito paggabay ng tungkol sa pag-asawa, karapatan at responsibly ng bawat isa at mahalagan sa mga magulang. Number 3, business and fields. Sa negosyon ito ang maalaga ng paraan ng pagkita ng pagiging dapat sa institusyon, patas kalangan at pag-iwasan, riyaba o pinagbabawal ng uri ng installation o sure. 4, personal contract. Tinuturo ng isang mga Muslim maging dapat malaga, magkatagpuan at may kabutihan, kataratan sa pakitungkol sa ibang tao. Number 5 is social responsibility. Malaga rin ang pagtulong sa mga nagiging sa paggagamit ng zakat, sadaka ituturo na rin sa pagmamanatili ng kapayapaan at protekto sa karapatan ng ibang tao. Isa sa mga topic ko po ay contemporary reveal of Sharia and fiqh.
ang Sharia at fiqh ay mahalaga pa rin mag-moderation paano ang dahilin ng nagbibigay ng ito sa Islamic education sa mga bagong desisyon. Sa modern life is ginagamit ng ito ay bilang gabay ng para araw-araw ng desisyon, lalo na sa pagkikilala sa lahat ng aram at pagsusunod sa Islam sa values. Sa modern business, makikita ito sa Islamic banking halal protection. Ito ay business at reading. Sa modern illusion, ito tinutulungan ng fiqh ang mga Muslim pag-isipan ng mga bago isyu tulad ng teknolohiya, online, translation, medical at environmental o conferences ginagamit sa mga profesyon ng Islam. Role of fiqh. Ang fiqh ay tumutulong sa mga sagutin ng mga bagong desisyon sa pag-apply ng Islamic application at pagsasalang sa pagbabago ng reclamation. Mind of French ay ang magugulan ng layunin ay justice of godness, virtues of right at choiceness upang matutulong sa mga Muslim na mabuhay ng maayos at responsable sa demordir. And sukran and assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.